Sa isang nakakabahalang balita, inilantad ng administrasyon ni PBBM ang kanilang ambisyong imbenta ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA upang pondohan ang personal na utang. Ipinahayag ang plano na ito sa gitna ng malawakang krisis sa ekonomiya ng bansa. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa naturang balita. Ani nila'y paglabag sa soberanya at kapakanan ng bayan. Sa kabilang banda, sinabi ni Pastor Kibuloy na hindi raw itong papayag na magpaaresto ng buhay sa Pangulo at magpapatuloy sa kanyang misyon. Ipinahayag niya ito sa kabila ng mga umiiral ng isyu ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang pahayag ni Kibuloy ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko na nagtataas ng tanong hinggil sa batas at hustisya sa bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang napaka-desperado na plano ng administrasyong ito. At I don't know, baka maha-high blood lang kayo. Hindi nyo magugustuhan. Kaya gusto ko lang ipaalala, mayroon pa tayong stock ng dark chocolate. So as usual, ito pa rin yung tawagan nyo na number 091690000997. Okay, dito sa balita ng bilyonaryo.com. Huwag kayong mabibigla. Lumalaki ang utang ng national government. So, ang Finance Secretary, meron siyang idea para mabayaran o mabawasan ang utang. Anong gagawin? 6 trillion solution. Ito ang kikita ang gobyernong ito ng 6 trillion para mabawasan yung utang. Magkano na ba ang utang ngayon? 14.6 trillion pesos. So may gagawin ang administrasyon ito, kikita ng 6 trillion. So anong gagawin? Ito na. Ang title is Recto floats NAIA land sale to address mounting debt. Bilyonaryo.com. Ibebenta ang buong lupain ng NAIA. Grabe. So, ilang ektarya ang lupa ng NAIA? First time ko lang itong malaman dito sa balitang ito. 600 hectares po ang lawak ng lupain ng NAIA. So magkano ang per hektar? Sabi ni Finance Secretary Recto, sabi niya, 1 million pesos per square meter. So that's 6 hectares equivalent to 6 trillion. Sabi ng Finance Secretary, that could wipe out how many percent of the national debt. So halos kalahati dahil sobrang 1/3 sa utang mababayaran. Okay. 14.62 na ang utang ng ating bansa at the end of 2023. Nung umalis si PRRD, nasa 12 trillion. Lumaki ng todo ang utang ng ating bansa panahon ni PRRD dahil nga sa pandemic. So understandable yun dahil hindi makapagtrabaho ang tao, kailangan ng ayuda, kailangan ng vaccines.
So, yun, napilitan tayong mangutang. That's survival. Ngayon, di naman tayo survival pag upo ng PBBM admin. Mula nang umupo ang administrasyong ito, sobra 2 trillion pesos na ang nautang nila. So halos 1 trillion per year. Okay. Punta tayo sa utang mamaya. Paano ginagastos? Dito muna, how feasible? Pwede bang ibenta na ngayon ang buong NAIA? According to the Finance Secretary, hindi pa sa ngayon dahil wala pa tayong fully operational na alternative airport na pwedeng gamitin para sa ating domestic and international travel. Pagdating ng panahon, yung New Manila International Airport sa Bulacan, ito po ay ginagawa ng San Miguel Corporation. Private airport po ito. I believe, bago mag 2026 o 27, operational na ang New Manila International Airport sa Bulacan. Napaka, napakalaki, I think, largest in Asia, if not in the world. Tapos, napakaganda, high-tech. Talagang, dito na tayo magiging proud sa Pilipino once na fully operational itong New Manila International Airport sa Bulacan. Hindi gobyerno ito, Alam nyo, basta San Miguel ang gumalaw. Talagang high standard yan. So hanggat hindi pa naging operational itong New Manila International Airport, hindi pa pwedeng ibenta yung NAIA. So ngayon, mag-tiis muna tayo, NAIA, dahil yun lang ang meron tayo. Okay, so punta na tayo sa So pag operational na ang New Manila International Airport sa Bulacan, baka by that time, 2027 o 28, baka dyan na nila ibenta. So, payag ba kayo mga kaibigan? Ganun na lang basta ibenta yung 600 hectares na lupa ng buong NAIA. Parang babalik na naman tayo panahon ni FBR. Tinawag siyang boy benta. Dahil ang dami nating mga national assets pinagbebenta. Kaya yun ang legacy na iniwan ni FBR sa grabing ibinenta na properties ng Philippine government. So, I don't know with this government kasi yan ang plano nila ibenta. Kasi palaki ng palaki ang utang ng ating bansa. Okay, so yung utang naman, okay lang kung ang inuutang natin ay ginagamit para sa infrastructure, yung kailangan ba? Kagaya ng mga... in fairness, isa sa magandang ginagawa ng administrasyon ito ay yung itinutuloy nila yung Build program ng Duterte administration. Ngayon, Build Better More. Talagang nakikita ko, grabe ang pagpapabuti sa mga kalsada, tulay, infrastructure. Kung sa mga ganitong purpose, ginagamit ang utang, no problem. But ang problema ay yung inuutang, yun na ang, alam nyo na, yung mga unprogrammed expenses sa budget natin ngayong 2024. Naabot ata ng 700 billion. Na yun gagamitin pala sa People's Initiative. Yun ang masakit. Na uutang tayo ng magbabayad mga apo natin.
future generations, babayaran nila yan. Tapos gagamitin lang para sa political ambition nila. Ginagamit para sa, yung AKAP. Ilang billion yun, 26.7 billion. Ang daming mga pundo na unprogrammed na sa tingin ko, karamihan dyan is hindi naman para sa direct na ikabubuti ng taong bayan, kundi para sa gusto nila sa politika. So yun ang masakit. Utang para sa sariling political ambition. So, sana, hindi, ako personally, hindi ako payag na ibenta yung 600 hectares na lupa ng ang dapat gawin ng gobyernong ito is huwag gagastos-gastos ng kung ano-ano yan. Yung biyahe ng presidente, sumusobra na. Most troubled president na puros naman lang pledges, billions of dollars commitment na mamumuhunan. Kung mamumuhunan ka dito sa bansa na ang taas ng singil ng kuryente, ang hina ng speed ng internet, ang daming mga red tape o hukus-pukus sa pag-apply ng business permit, very unstable ang government policy, pa yan. Grabe ang corruption. Hindi ka talaga makaka-attract ng foreign investors with these problems. Kaya dapat ito ang unahin ng administrasyong ito kaysa yung biyahe ng biyahe na mag-attract ng foreign investors na wala namang kinahihinitnan. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang warrant of arrest na pinirmahan ng Senado para kay Pastor Apollo Kibuloy, na kikita natin talagang excited na si Senator Risa Hontiveros na ipaaresto at ipakulong si Pastor Kibuloy sa Senado. Okay? Gusto ko lang munang i-advertise ang ating dark chocolate. Meron pa naman tayong stock. Mag-order kayo sa number na ito, 0916-9000-997. Okay, so gaano kabilis ang pag-aresto ng autoridad kay Pastor Kibuloy? Okay, iklaro natin ito ang responsibilidad sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy ay nasa kamay ng Sergeant at Arms ng Senado. Hindi po responsibilidad ng PNP or NBI ang pag-aresto. Ano lang sila, pwedeng mag-escort, pwedeng mag-assist. Hindi po katulad kay DG Bantag at kay late Superintendent Ricardo Zulueta na ang responsibilidad sa pag-aresto sa dalawa ay ang PNP at NBI. So, magdadalawang taon na. Correct me if I'm wrong, Abril noon nung inisyu yung warrant of arrest. Next month, Abril na, 2 taon na. Ang buong PNP with the help of NBI, hindi pa rin nila naaaresto si DG Bantag. Kaya ang tanong is, kanino ang huling halakhak? Senator Hontiveros o kay Pastor Apollo Kibuloy? Gaano kabilis ang pag-aresto ng Sergeant at Arms ng Senado sa nagtatago ngayon na pastor? Okay, nagbitiw na ng salita si Pastor Kibuloy. Sabi niya, hindi siya magpaparesto ng buhay at nagtatago na ngayon.
Okay. Hindi naman karamihan ang tao ng Senado, yung mga security personnel nila. Hindi po katulad ng PNP at NBI, nationwide yan. Ang Sergeant at Arms, limited lang. Although, I think nangako na ang PNP na tutulong sila. But then, yun na nga, nahirapan na nga sila sa pag-aresto kay DG Bantag. Madodoble na ang atensyon nila kung i-focus pa nila ang effort nila sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Okay. So, labanan na naman ito ng hide and seek. Ano sa tingin nyo? Saan ngayon nagtatago si Pastor Kibuloy? Nandun pa ba siya sa prayer mountain niya sa Davao? Hindi pa ako nakapunta sa prayer mountain na yan, kailang maluwag na lugar at saka napakaganda. Okay, kung ako ang inyong tatanungin, si Pastor Kibuloy nakapaghanda na nito. May mga plan A, plan B, plan C na siya. Pwede, nandyan pa rin siya sa kanyang compound, yung maluwag na area. Kailang, baka naglagay na sila ng mga CCTV camera ba, namomonitor na. Kung meron ng papasok na ibang tao, ipindot lang kay Pastor Kibuloy, then baka nag-ano na siya dyan. May sikretong taguan na dyan na kahit darating ang 1,000 tauhan ng Sergeant at Arms ng Senado kasama ang pulis, halughugin nila ang buong prayer mountain, wala silang makita dahil nakapaghanda na ng taguan si Pastor Kibuloy. Diyan lang sa prayer mountain niya. Okay, in case na lumabas na siya sa prayer mountain, ang Davao napakaluwag din. Yung Davao City, if I'm not mistaken, ang Davao City is the largest city in the world in terms of land area. Grabe, napakaluwag ang Davao. So yung buong Davao City na yan, area ng mga Duterte. Unbeatable ang mga Duterte, lahat ng mga kapitan ata yan, lahat ng mga yung mga katutubo. O maalala nyo nung prayer rally in support kay Pastor Kibuloy, maraming katutubo na nagpunta doon. So, aside sa prayer mountain, ang isang pwedeng pagtaguan ni Pastor Kibuloy sa mga tribal areas na kung saan maraming sumusuporta sa kanya. Nako, maalala ko, when was that? 1990. First lieutenant pa lang ako. Merong nagtago na renegade colonel. Hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Basta Ram. Kasamahan ni na Colonel Lunasa. Nagtago sa tribal area, Higaonon tribal area sa Esperanza, Agusan del Sur. Hinahunting itong renegade colonel ito na basta Ram, mga nagkudita, hinahanap ng Cory government para huliin. Nagpunta siya sa tribal area na kung saan siya lumaki as an officer. So mula pa tiniente, kapitan, hanggang nag-colonel, kabisado niya ng area. Full support sa kanya yung Higaonon tribe. Nako, hirap na hirap. Ilang batalyon ng Marines ang dinala doon. Walang nagawa ang mga Marines. Of course, nandun din ang Army. Kailang yung mga Army, sympathetic doon sa hinahanap nilang Army Colonel. Kaya wala rin. So, nabigo ang mga Marines. How many battalions? Hindi ko na matanda, basta ang dami. Nabigo sila sa paghanap
sa renegade colonel na yon dahil nandun siya sa kanyang teritoryo na full support sa kanya ang mga katutubo. So, yan din ang isang nakikita ko kay Pastor Kibuloy. Hindi na siya aalis sa Davao City. Diyan lang siya sa kanyang prayer compound. Nakatutok na ang mga kamera sa mga lalapit sa kanya. Ang administrator ngayon ng Kingdom of Jesus Christ Properties, si Tatay Digong na. And I believe na hindi papabayaan ni PRRD ang kanyang best friend. Dito mo masusukat ang strength ng kanilang friendship. Although tahimik lang, kailang basta yan ang aking analysis. Hindi pababayaan ni PRRD ang kanyang best friend at yun na, nakaplano na yan paano nila evade ang mga arresting forces. Sergeant of Arms man yan ng Senado, kasama man ng Police o NBI. So, it's a challenge sa Senado kay Senator Hontiveros na excited nang mapakulong si Pastor Kibuloy. Kailangan ulitin ko yung tanong. Kanino ang huling halakhak? Kibuloy or Senator Hontiveros? Sino ang iiyak? So, kayo, mag-comment kayo. May napanood akong short video. Nako, grabe. Yung Akbayan, ito yung partido ni ito yung grupo ni Senator Hontiveros. Nagdi-distribute na ng mga flyers na pinapakita doon yung mukha ni Pastor Kibuloy na parang masama ang image. Tapos, he is a threat to women. Baka ma-rape kayo, baka abusuhon kayo, ganun. Ano na nila, talagang trial by publicity na ang ginagawa kay Pastor Kibuloy. Kaya, sige, good luck sa mga arresting forces. Maghuli kay Pastor Kibuloy. Sana hindi kayo matulad dito sa magdadalawang taon na DG Bantag hanggang ngayon, hindi pa rin nila mahuli. Magandang araw mga kaibigan. Si Pastor Kibuloy ba ay kriminal o matulunging tao? Gusto kong i-share sa inyo ang isang vlog ni VMR, isang kaibigan kong vlogger. Isa siya sa mamapalad na vlogger na inimbitahan ni Pastor Kibuloy sa Prayer Mountain. At ito, na-interview niya ang mga tao na nakatira doon na natulungan ni Pastor Kibuloy. Nakakatuwa po. Na-inspire ako. Lalo kong nakikilala si Pastor Kibuloy, yung tunay niyang pagkatao. Kaya panoorin ninyo ang video na ito at kayo nang humusga. Kriminal ba o matulunging tao si Pastor Kibuloy? Enjoy ang video na ito. Salamat, BMR. Keep up the good work as a vlogger. Pamilya ko na rin. Dito galing yung mga Ukrainian na Yung dalawa. yung dalawang testify. Ayan guys, we are heading to the Ukrainian Dormitory. dormitory. Ayan, napapa-English na ako, Pastor ha. Yung sinsilyo kong English, baka magamit dito. Hi guys, how are you there? How are you? These are the Ukrainian kids. You are a This is Ukrainian? Anton. This is Antonia. This is Eva, Sofia, Zenia, Ruslan. They Mga are- bata nila, mga magulang na nila sa taas. Mga parents kasama. They are all beautiful. They came here. How old were you? 6 years old. 6 years old. How old are you now? 15. 15 na siya ngayon. 6 years old, nandito na siya. Kasama ang mga magulang. 9 years. How about you, Eva? 9 months. 9 months. Ay, baby. 9 months nung dumating dito. Sophia, how old were you? 3 years old. 3. How old are you now? 13. 13. So, 10 years na yan dito. Shenya, 3. 3 years old Yeah. also. Now you are 14. 14. Ruslan, 7 po.
Marunong na mag-Bisaya, Pastor. Marunong Bisaya. This is the Natasha. Yes, sir. This is the mother of the twin. Ah, they are twins. All right. Anton and Antonia. They are now in GMC. All of them are studying at GMC. Nag-aaral sila sa Pastor GMC. for all of these years. So they study here in Yeah. Your Love and Care About Us. And that's the mother of where's Katya? Sleep? Her daughter is named Katya. So dito sila nakatira. Para sa kanila, exclusive para sa kanila. How's everything? You have dinner na? Wala bang sample na Bisaya, Pastor? No. Where's Mary? Mary's not here? She's in GMC or Pasenda? You know already a little bit Bisaya? Gamay lang. How is it? Ilan yung population nila, Pastor, dito? I mean, your Bisaya. A little bit. What is your Bisaya? Talk a little bit Bisaya. It's like, kumusta? Go on. Only Tagalog. Only I Tagalog. understand Tagalog is free. Bisaya, but I ito can't Ukrainian speak. to. And Tagalog also. Okay. Marami na rin population. Your accent is good. And my accent of English is very bad. Halos binili namin ng bahay doon. Yung Ukrainian Pastor na family, medyo marami na rin sa kanila. Marami ba? Kasama yung mga magulang nila, hindi lang yung mga anak. Yeah. Paano po pinakwalify po ninyo sila? Pwede silang pumunta dito sa kingdom. Basta ni-recommend ng Ukrainian kingdom doon sa America, sa Ukraine, papunta dito. So, i-bet namin. Kung bete sila, anong purpose? Mag-aral. Anong purpose? Maging worker. So, yan. Yan, ipakita namin sa kanila mga requirements, lahat-lahat. Kaya ba ninyo dito? Naghihirap sila sa pagkain. Pero ngayon, naka-adjust na sila. Iba lang sa Paksiw na rin sila ngayon. Kumakain na rin ng paksiw. Kumakain na rin ng paksiw. You love paksiw? Do you now enjoy Filipino food, no? Yes. What's your favorite Filipino food? Adobo. Ay, adobo. Humba. Humba adobo. That's Katya. Katya, come here. That's the mother. Sister Marina. That's the daughter, Katya. How old are you now, Katya? 16. When you came, how old were you? 7. Pastor, yung food nila, libre lahat. Libre lahat yan. Basta nakatira ka dito. Libre lahat. Oo. 45 sacks a day ang niluluto namin dito. Hindi ko pa kanina dala doon sa mess hall namin eh. Lapit lang yun, tabi ng kingdom. Pastor, yung may mga, yung mga parents na, mga tungkulin nila rito? Mga worker din, sila sa GMC, meron silang kantin doon. Nagpa-fundraising sila sa kantin kasi captured market na yung GMC. Ang mga bata nag-aaral. Pero nag-involve din sila sa youth activities. Both in school and in the kingdom. So, yung mga nagte-testify, alam nila lahat. Mas mga sinungaling yun. Binayaran. Oh, thank you Thank you so much. Thank you, guys. Let's go to Pasenda and sit there. Yeah. So, if you want to order in McDonald's, just like before, you can. Courtesy. All right. Thank you, kids. Thank you, guys. Love you, Pastor. Yeah.